Bago tayo magsimula, special mention ko lang si Mami Imelda Nabaltan ng La Union dahil 69th birthday niya. Nakikinig na din ng horror. Hello Mami, happy 69th birthday po. Galing yan kay Sally Nabalta. Yun lang naman. Tapos yung mga shoutout natin nasa dulo ng video. Simulan na natin. Magandang gabi PNT Stories. Ako si Leia at gusto kong magkwento ng karanasan ko sa isang kondo sa Malate. 19 years old ako noon at first year college sa isang school malapit sa Malate, Manila. Taga Bulacan talaga ako, kaya halos 2 oras ang biyahe ko araw-araw papasok. Minsan mas matagal pa kapag traffic. Isang araw habang pagod na akong nakasakay sa bus pa uwi, napaisip ako, hindi ko na kaya to araw-araw. Kaya kinausap ko ang parents ko tungkol sa pagre-rent ng condo unit malapit sa school. Noong una, nag-aalangan sila. Pero pumayag din kasi mas safe daw kesa mag-boarding house. After ilang araw na paghahanap online, may nakita kong murang condo unit sa Malate. Medyo luma na ang building, pero maayos naman sa picture. Kinabukasan, pumunta kami ng mama ko para tignan ang unit. Pagdating namin sa building, napansin ko agad na tahimik ang lugar. Kahit nasa busy na lugar ng Maynila, parang kakaiba yung katahimikan sa loob ng lobby. May isang matandang guard na nakaupo sa desk. "Magbo-view po kayo ng unit?" tanong niya. "Opo," sagot ng mama ko. Tumango lang siya pero napansin kong matagal niya kaming tinitigan bago kami pinapasok sa elevator. Pagpasok namin sa elevator, napansin ko na medyo madilim ang ilaw at parang luma na yung mga pindutan. "Anong floor?" tanong ng mama ko. "10th floor, ma," sabi ko. Habang paakyat ang elevator, may narinig akong mahina na kalabog sa itaas ng elevator. Napatingin ako sa taas ng elevator. "Ano yun?" bulong ko. "Siguro makina lang ng elevator," sabi naman ni mama. Pero hindi ko alam kung bakit. Bigla akong kinabahan kahit wala pa naman kaming nakikitang kakaiba. Pagdating namin sa 10th floor, agad kaming sinalubong ng mahabang hallway. Mahina lang ang ilaw ng mga fluorescent lamp sa kisame at halos walang tao. Sa dulo ng hallway, naroon ang unit na ipapakita sa amin. Unit 1008. Pagbukas ng agent ng pinto, unang sumalubong sa amin ang malamig na hangin sa loob. Studio type lang siya. May maliit na kusina, banyo at bintana na nakatanaw sa city lights ng Malate. "Maayos pa naman," sabi ng mama ko habang tinitignan ang paligid. Pero habang naglilibot ako sa loob ng unit, may napansin ako. May isang maliit na pinto sa gilid ng kusina, parang storage room. Binuksan ko ito. Sa loob, walang laman. Pero parang mas malamig doon kaysa sa buong unit. At habang nakatayo ako sa harap ng maliit na kwartong yun, parang may naramdaman akong kakaiba. Parang may nakatingin sa akin mula sa dilim. "Leia?" tawag ng mama ko. Napakurap ako at agad sinara ang pinto. "Ha? Ma? Okay ba sa'yo tong unit?" Tumingin ulit ako sa paligid. Wala namang kakaiba, kaya tumango ako. "Okay lang naman po." Pagkatapos ng ilang papeles, nakuha ko na ang unit kinabukasan at doon na ako nagsimulang tumira. Unang gabi ko sa kondo, mga 9:30 ng gabi na ako nakauwi galing school. Pagod na pagod ako dahil buong araw ang klase ko. Tahimik ang hallway sa 10th floor. Wala akong nakitang ibang tao habang naglalakad ako papunta sa unit 1008. Pagpasok ko ng unit, agad kong sinara ang pinto at inilak. Huminga ako ng malalim. Buti na lang, malapit na lang sa school. Nagligpit ako ng mga gamit, nagluto ng instant noodles, tapos nanood ng video sa cellphone habang nakaupo sa kama. Mga bandang 11:30 ng gabi, pinatay ko na ang ilaw at humiga.
Sa una, tahimik lang. Naririnig ko lang ang mahihinang bosina ng mga sasakyan sa labas at hangin na dumadaan sa bintana. Hanggang sa may narinig akong kalabog sa kusina. Napadilat ako agad. Napaupo ako sa kama at nakinig. Pero tahimik ulit. Siguro may nahulog lang. Pero makalipas ang ilang segundo, may narinig ulit ako. Parang may kumakatok sa kahoy. At doon ko napansin kung saan nanggagaling ang tunog. Doon sa maliit na storage room sa gilid ng kusina. Biglang kinilabutan ang buong katawan ko. Kinuha ko ang cellphone at binuksan ang flashlight. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa kusina. Habang papalapit ako sa maliit na pinto ng storage room, lalong lumalakas ang katok. Parang may nasa loob. Napahinto ako sa harap ng pinto. Sino yan? Walang sumagot. Pero biglang may kumatok ng malakas mula sa loob. Napaatras ako sa gulat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Dahan-dahan kong hinawakan ang doorknob. Pero nang mahawakan ko ito, bigla itong gumalaw mag-isa. Unti-unting umikot ang doorknob at dahan-dahang bumukas ang pinto. Tinapat ko ang flashlight sa loob. Walang tao, walang laman. Pero habang nakatutok ang ilaw ko sa sahig, napansin ko ang isang bagay na nagpakaba sa akin ng sobra. May mga bakas ng paa sa sahig at mukhang basa pa ang mga ito. Pero hindi papasok ang mga bakas. Papalabas. Parang may lumabas mula sa loob ng storage room. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. At kasabay nun, may narinig akong mahina na boses malapit sa tenga ko. Umalis ka na. Napatalon ako sa takot at napalingon agad. Walang tao. Biglang nagsara ng malakas ang pinto ng storage room. Hindi ko na kinaya. Agad kong itinulak ang mesa para harangan ang pinto at tumakbo pabalik sa kama. Binuksan ko ang lahat ng ilaw sa unit. Buong gabi akong gising at nanginginig sa takot. Hindi na ako nakatulog. Kinabukasan ng umaga, maaga akong bumaba sa lobby. Nandun yung matandang guard na nakita ko noong unang araw. Mukhang napansin niyang takot na takot ako. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" tanong niya. Sandali akong nag-alinlangan pero sinabi ko pa rin ang nangyari sa unit. Nag-isip muna siya bago nagsalita. "Unit 1008 po ba?" Tumango ako. Napailing siya. "Ma'am, wag po kayong maingay ah. Dati na pong may nagrereklamo sa unit na yan." Bigla akong kinabahan. "Bakit po?" Sumagot siya ng mahina. "May dati pong tumira dyan. Isang babae rin na estudyante. Natagpuan po siya noon na patay sa loob ng unit." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi na ako nagtanong pa. Pagbalik ko sa unit, agad kong inimpake ang lahat ng gamit ko. Hindi ko na hinintay ang susunod na gabi. Kinontak ko agad ang agent at sinabi kong aalis ako sa kondo. 3 araw lang ang tinagal ko doon. Pagkatapos noon, naganap ako ng ibang condo unit malapit sa school. Mas mahal nga lang ang renta, pero mas pinili ko na yon kesa bumalik sa unit na yon. Hanggang ngayon, kapag napapadaan ako sa Malate at nakikita ko ang building na yon, hindi ko maiwasang maalala ang 3 araw na tumira ako roon. Dahil sigurado ako sa isang bagay. Noong unang gabi ko pa lang sa kondo na yon, hindi na talaga ako nag-iisa. Magandang araw. Ako si Fatima. Gusto kong ibahagi ang aking karanasan noong nakatira kami sa isang condominium sa Malate, Manila, katabi ng DLSU, isa sa mga old building na din. Tawagin na lang natin na Unit A23. Bago pa man kami lumipat sa old building na yun, ay nakita ko na yun na
nakapost sa FB na for rent. Ang agent, sinamahan kami na makita ang unit at binigyan pa kami ng 2 pang option sa parehong building na for rent din. Para daw may option kami sakaling di namin magustuhan yung una na nakita namin sa FB. Ang una naming tinignan ay yung 2 option na for rent din. Parehong malaki ang unit at mas mura kesa doon sa FB na nakita ko na post nila. Pero hindi namin gusto mag-asawa ang option na ipinakita. Malaki nga ito, ngunit luma ang mga furniture. Malaking espasyo pero maliit ang kusina. Yung isa naman, malaking unit pero walang furniture. Mura din. Yun nga lang, mabigat sa pakiramdam kahit na marami ang bintana. At yung sahig ay maraming aayusin. After namin makita ang mga ito, sinabi ko sa agent, diretso na kami doon sa una kong in-inquire sa kanya, ang Unit A23. Tumango siya at sinabi niyang nasa taas ito, hindi gaya nung dalawa na nasa 9th floor lang. Madali makababa sakaling nagka-under maintenance ang elevator. Napaisip ako at tinanong ko kung lagi bang sira ang elevator. Ang sagot niya, hindi naman daw. 2 naman daw ang elevator. Gagana naman daw kahit isa. Kaya tumango na lang ako. Lumabas kami ng elevator. Mula sa elevator, pang-4 na pinto ang unit na gusto naming makita. Pagbukas ng pinto ng unit, naamoy namin ang kulob na amoy ng unit. Napatakip ako ng ilong. 40 square meter ito, 1 bedroom lang. Tama lang para sa aming mag-asawa. Wala pa naman kaming anak nung time na yon. Fully furnished ito at mga bago ang gamit tulad ng sofa at dining table. Maayos naman pati kwarto, kusina at banyo. Nagustuhan namin ang unit at sinabi namin na rerentahan namin agad ito. Nakiusap kami na linisan muna ang unit kasi mabaho ang kulob na amoy nito, parang nabubulok na basang kahoy. Nag-okay naman ang agent at sinabi niya na wag daw kami mag-alala. Bukas na bukas ay papalinisan ito. At sabi niya pa, taon na kasi na walang nakatira kaya amoy kulob. Humingi rin siya ng pasensya. Sa parehong araw din, nagbigay kami ng deposit at advance. Pati na din yung updated PDC na 6 months. Nag-sign din kami agad ng contract. Kalakip ng valid ID namin. Sa sumunod na araw ay na-receive na namin ang susi ng unit. Tapos hapon ng October 27 ay naglipat na kami ng mga bagahe namin sa bago naming bahay. Medyo nainis nga ako nung araw na yun dahil parang hindi naman nilinis ang unit dahil amoy kulob pa din. Sabi ng asawa ko, hayaan ko na lang daw, mawawala din daw yun kasi may tao na ang bahay. Normal daw yun kapag matagal nang hindi natitirahan. Kaya napabuntong hininga na lang ako. Lagi nga pala akong naiiwan sa bahay noon pa man ng asawa ko kasi siya pumapasok sa office niya mula 8 AM ng umaga hanggang 3 PM ng hapon. Sa unang linggo ng pagtira namin sa Unit A23, may mga pagkakataon na nakakarinig ako ng katok sa pinto. Pero tuwing bubuksan ko ito ay walang tao. Naisip ko na baka mga estudyante lang ito na nang tetrip kasi marami ding estudyante ang nakatira sa condominium na yon. Kaya sa tuwing makikita kong wala namang tao ay babaliwalain ko na lang ito. Hanggang sa 3 buwan na ng pagtira namin doon, hindi lang katok ang naririnig ko. May mga time na ilang beses ko nang na-experience ang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Tapos ang boses ng asawa ko. Tapos yung mga gamit na bigla-bigla na lang nawawala. Tapos makikita ko ulit sa lamesa. Madalas nga binabaliwala ko na lang dahil iniisip ko baka ako lang ang may mali. Baka nakakalimutan ko lang kung saan ko nailagay. Lalo na yung mga gamit sa kusina. At ang boses naman na naririnig kong tinatawag ang pangalan ko, sumasagot din ako kasi nga akala ko ay asawa ko na dumating galing trabaho. Pero sa tuwing pupunta ako sa sala, walang tao doon, kundi ako lang. Noong una nga akala ko nababaliw na ako
Pero pag paulit-ulit na, hindi na normal. Kaya napagtanto ko na baka may demonyo sa bahay namin na nanggagaya lagi sa boses ng asawa ko. Hindi naman ako naniniwala sa multo o mga espiritu kuno, pero naniniwala ako sa mga demonyo o jinn kasi Muslim ako. Hindi naman ako natatakot basta hindi ako sasaktan o sasaniban. Minsan nga nasabi ko ito sa asawa ko na laging may tumatawag sa pangalan ko sa tuwing nasa trabaho siya. Pero tinatawanan niya lang ako at sinasabi niya at ang isip lang daw dahil mag-isa lang daw ako sa bahay. Kaya simula nun ay hindi na ako nagkwento ulit sa kanya at hindi ko na din binanggit ang mga pagkatok sa pinto. Pero sa mga pagkawala ng gamit, pareho namin na experience ito mag-asawa sa loob ng bahay. Pero binabaliwala lang ng asawa ko. Isang tanghali, naliligo ako sa banyo nang marinig ko ang boses ng asawa ko na tinatawag ako. Fatima? Hindi ako sumagot kasi isip ko baka yung jinn na naman yun at hindi asawa ko. Pero tumawag ulit yung boses ng asawa ko. Han? Kaya naman sumagot na ako. Bakit? Pero hindi siya sumagot. Naliligo ako, saglit lang. Sabi ko pa. Maya-maya ay tumawag ulit. Han? Dali-dali akong nagtapis kahit hindi pa nababanlawan ang buhok ko na puro shampoo. Sumagot ako at inis na binuksan ang pinto. Bakit nga? Naliligo ako. Pagbukas ko ng pinto ng banyo, wala ang asawa ko. Dumiretso ako sa kwarto. Wala din. Pumunta ako sa sala. Wala din. Doon ko naisip na hindi asawa ko ang paulit-ulit na tumawag. Hindi ako natakot, bagkus ay nainis ako lalo at napasigaw. Punyeta ka, huwag kang istorbo, tumigil ka na. Yan ang mga binigkas ko sa inis ko. Matapos nun ay wala nang tumatawag sa pangalan ko tuwing nasa trabaho ang asawa ko. Pero isang gabi ang di ko malilimutan. First time ko makaramdam ng takot. Masaya kaming naglalaro ng PlayStation ng asawa ko. Pero nakaramdam ako ng antok. Pasado 10 PM na nung time na yon. Iniwan ko sa sala ang asawa ko at sabi ko, Han, matutulog na ako. Tumango lang siya at nag-focus sa paglalaro. Pumunta ako sa kwarto at humiga ng nakatagilid. Nagulat ako nang biglang bumagsak ang bag ng asawa ko na nasa table office ng asawa ko na nasa kwarto din. Tumayo ako at pinulot ko ito at pinatong muli sa lamesa. Tapos ay bumalik ako sa paghiga. Pinikit ko ang mga mata ko. Maya-maya ay nakaramdam ako na tumabi sa kama ang asawa ko dahil naramdaman kong lumubog ang kama malapit sa akin sa likuran ko. Kaya naman nilingon ko upang yakapin sana sa pagtulog. Pero nung pag-amba ko ng kamay ko upang yakapin sana ang asawa ko, pagtingin ko ay wala siya doon sa kama. Bigla ako napabilikwas ng tayo at agad akong tumakbo papunta sa sala. Natakot ako at sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Nagulat ang asawa ko sa akin dahil halos madapa ako papunta sa kanya. Bakit? Gulat na tanong ng asawa ko. Nangingilid yung mga luha sa mata ko pero hindi naman ako umiyak. Nagpunta ka ba sa kwarto? Tanong ko. Hindi. Hindi ko maipaliwanag sa asawa ko yung naramdaman ko sa kwarto kasi alam ko baka sabihin niya katang isip ko lang at pagtawanan na naman niya ako. Wala. Dito na lang ako sa sala matutulog. Antayin kita matapos maglaro. Yun na lang ang sinabi ko. Kinabukasan, kinausap ko ang asawa ko. Sabi ko sa kanya na lumipat na kami ng ibang titirhan. Pinagtalunan pa namin ito at binanggit ko lahat ng nangyayari sa bahay tuwing wala siya, lalo na yung nangyari nung gabi. At sa uli ay pumayag din siya. Wala pang 1 linggo mula nung mangyaring pagtabi sa akin sa kama ay nakahanap na kami ng bagong titirhan.
Hindi na namin tinapos ang 1-year contract. Agad-agad na kaming lumipat para na din sa kapanatagan naming mag-asawa. Ako si Carla. Naghahanap ako noon ng malilipatang kondo dahil nagkaroon ako ng trabaho sa Maynila. Gusto ko sana yung malapit sa opisina para hindi na ako araw-araw nagko-commute ng malayo. Isang araw, may nakita akong murang condo unit na pinapaupahan. Maganda sa picture, maaliwalas ang sala, malaki ang bintana at mukhang bago pa ang mga gamit. Kaya nag-schedule ako ng viewing sa unit. Bandang hapon nang pumunta ako sa building. Medyo tahimik ang lobby at sinalubong ako ng agent na magpapakita ng unit. Studio type lang po siya pero maluwag naman, sabi ng agent habang papasok kami sa elevator. Pagdating namin sa floor, napansin kong medyo kakaiba ang hallway. Halos walang tao pero hindi ko na masyadong pinansin dahil normal naman yun sa mga kondo. Pagbukas ng pinto ng unit, maayos naman talaga. May maliit na sala, kusina at isang banyo sa gilid. Habang iniikot ako ng agent sa unit, napansin ko agad na parang malamig ang loob ng banyo kahit hindi naman naka-aircon doon. Sige po, tignan nyo lang. Tatawag lang ako sandali, sabi ng agent habang lumalabas sa hallway para sumagot ng phone. Mag-isa na lang ako sa loob ng unit. Doon ko napansin na bahagyang bumukas ang pinto ng banyo. May kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Parang may nakatingin mula sa loob. Pero dahil gusto ko rin makita kung maayos ang banyo, dahan-dahan ko itong tinulak para buksan. Pagpasok ko sa banyo, may salamin sa ibabaw ng lababo at puti ang tiles sa dingding. Mukhang normal naman. Lumapit ako sa salamin. Habang nakatingin ako sa salamin, napansin ko ang isang bagay sa likod ko. Sa refleksyon ng salamin, parang may anino ng isang tao sa loob ng shower area. Agad ako napalingon, pero pagtingin ko sa likod, wala naman. Pero kinilabutan ako. Siguro na malikmata lang ako. Pero nang ibalik ko ang tingin ko sa salamin, nandun ulit ang anino. Mas malinaw na ngayon. Parang babae na nakatayo sa loob ng shower. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nakayuko siya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Agad akong napalingon ulit sa likod. At sa mismong sandaling yun, biglang bumukas mag-isa ang shower. Tumalsik ang tubig sa tiles. Napaatras ako sa gulat. At kasabay nun, may narinig akong mahinang iyak sa loob ng banyo. Parang babae. Mahina pero malinaw. Natakot na ako. Agad ako lumabas ng banyo at tumakbo palabas ng unit. Sakto namang pabalik na ang agent. Ma'am, ano po nangyari? Hindi ko na naipaliwanag ng maayos. Ang sabi ko lang, pasensya na po, hindi ko na kukunin yung unit. Nagulat siya. Pero hindi nyo pa po tinitignan lahat. Umiling na lang ako. Pagbaba ko sa lobby, napansin ng guard na nanginginig pa ako. Pero hindi ko na siya pinansin at dumiretso na ako palabas ng building. Matapos yun, naghanap ako ng ibang condo unit. Kahit mas mahal, pero mas okay na yon. At least, walang nagpaparamdam sa banyo. Kung tawagin ako dito sa kondong pinagtatrabahuhan ko, ay Mang Ding. 45 years old na ako at janitor sa isang condominium sa Quezon City. Matagal na akong nagtatrabaho sa building na to, kaya kabisado ko na lahat ng pasikot-sikot ng lugar. Pero may isang pangyayari na kahit hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Gabi na, magbabandang 12:00. Matapos kong tapusin ang routine, check ng lobby at hallways, nagpasya akong umakyat sa rooftop para linisin ng mga bintana at kumpirmahin na wala ng basura. Tahimik na ang buong building, maliban sa malalayong tunog ng sasakyan at ang hangin na dumadaan sa mga elevator shop. Habang naglalakad ako papunta sa rooftop,
Naramdaman ko agad ang kakaibang lamig. Parang hindi normal ang temperatura sa taas. Paglabas ko sa rooftop, napansin ko ang liwanag ng city skyline. Malamig pero malinaw ang buwan. Kaya nakikita ko ang buong paligid. At doon, may nakita ko. Nung una, akala ko isang napakalaking ibon lang. Nakalipad sa itaas ng gusali. May malalaking pakpak at parang umiikot-ikot ito. Pero may kakaiba. Parang may hugis katawan ng tao. At ang pakpak niya ay parang may balat at laman. Hindi lang balahibo. Ha? Ibon ba yan? Sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ko maiwasang kilabutan. Biglang bumaba ang nilalang ng konti. Tumigil siya at nakita ko ang mukha niya sa liwanag ng buwan. Talagang mukha ng tao. Pero halos walang katawan sa ibaba. Dito ko na-realize, manananggal. Kinabahan ako. Umatras ang dila ko. Tapos lumipad siya papunta sa kabilang rooftop. Dahil sa takot, agad akong umatras. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan. Aalis na ako. Baka makita pa ako nito. Habang pababa ako, naririnig ko pa ang hangin ng pakpak sa itaas. Hindi ko na tinignan. Basta alam ko lang, nasa taas pa siya. Kinabukasan, nakwento ko sa kaibigan kong security guard ang nakita ko. Tumingin siya sa akin. Alam mo ba, Mang Ding? May nakakita noon sa 18th floor, sa unit ng isang babae. Sinabi nilang may kakaibang nangyayari sa rooftop tuwing gabi. Dati na siyang nakakita ng lumilipad na nilalang. Hindi ko na tinanong pa ang detalye. Pero mula noon, nagstay pa rin ako sa trabaho. At simula noon, hindi na ako pumupunta sa rooftop pag 10 oras ng gabi. Nagagawa ko pa rin naman ang trabaho ko na linisin ang mga dapat linisin. Pero yun nga, kapag 10 oras na, iniiwasan ko na ang rooftop. Sa mga sumunod na araw, hindi ko naman na siya nakita. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yun. Shoutout request naman tayo. Silent listener, pa-shoutout po sir. From Las Piñas po, mula kay Miss Shen. Pa-shoutout naman po, Horror Stories Lover here, mula Bulacan. Mula naman yan kay Morris Takumi. Pa-shoutout naman po, solid listener from Talugtog, Nueva Ecija. God bless po, mula naman yan kay Jennifer Florendo. Shoutout din kay Vincent Reyes, stay safe idol. Sana maranasan din ma-shoutout Sir Dave. Krishna from Saudi Arabia. Ayun lang yung mga shoutout natin ngayong araw. Salamat po sa mga patuloy na nakikinig. At sa mga gustong magpa-shoutout pa, mag-comment lang kayo dyan para ma-shoutout ko kayo sa next video.